sama-samang panalangin, isama po natin ang intensyon ng bawat isang naririto ngayon, gayon din ang kapayapaan ng mga kaluluwa nila Marcos, Filemon Jr., Josefina, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ngayon ay natitipon sa ika-4 na linggo ng Adbento, kaalinsabay ng ika-6 na araw ng Simbang Gabi. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverend Father Julius Marcos, katuwang sila Reverend Father Jonathan Caballero at Reverend Father Arnel Diaz. Magsitayo po ang lahat.
Panginoong Yesus, sa pag-iilaw ng kandila ng pag-ibig sa ika-4 na linggo ng Adbyento, itinataas namin sa iyo ang pamilya ni Brother Lino and Sister Mali Nadong, kay Brother Bernie and Sister Alma Abraham, kay Mr. Ronald De Leon, at kay Brother Christopher Valenzuela and Sister Rene Valenzuela. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at ang kanilang tahanan upang ang iyong pag-ibig ang maging lakas, ilaw at pagkakaisa sa kanilang buhay. Naway mamayani po sa kanila ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Pag-ibig na mapagkumbaba, pag-ibig na mapagpatawad, at pag-ibig na handang maglingkod sa kapwa. Gawin mo po silang buhay na tanda ng iyong pag-ibig sa aming komunidad at patnubayan mo silang maging handa sa pagdating ni Kristo, ang kapuspusan ng pag-ibig ng Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama at ang pakikipagkiskaisa ng ating Espiritu Santo naway sumainyo pong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y kinahabagan ng Panginoon, kaya paparito siya sa ating pagsasalo, sa ating pagdiriwang, pangiparamdam ang pagmamahal ng Diyos. Kaya sa harapan ng Panginoon, bago tayo magpatuloy sa ating misa, aminin muna natin na may nagawa tayong kasalanan at ihingi natin ang kapatawaran sa ating Panginoon. Mapagkumbaga po nating aminin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama mo sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri
sapagkat ikaw lang ang pangalan at ang kalas-kasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amahin, ng Diyos Amahin. Manalangin po tayo. O Ama naming makapangyarihan, kasihan mo po kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawan tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit sa at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan po niya, kasama po ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Noong sumalakay ang mga kaaway mula sa hilaga, natakot at nagkagulo ang mga Israelita, maging ang pagdamay ng Diyos ay kanilang pinagdudahan. Sa pagkakataong ito, ibinalita ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging tanda ng pagliligtas ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangino'y narating, siya'y dakilang mahinahon. Pangino'y narating, siya'y dakilang mahinahon. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Pangino'y narating, siya'y dakilang mahinahon. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino nga ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Pangino'y narating, siya'y dakilang mahinahon. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.
Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesukristo ang katugunan sa mga sinaunang propesiya na laman ng mga kasulatan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma na tinatawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria
sapagkat siya ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ilang araw na lang at ipagdiriwang na natin ang kaarawan ng ating Panginoong Yesus. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pag-e-effort, at pagsusumikap na makasama dito at makiisa sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa ating lahat. At nais ko pong pasalamatan yung nakakalimutan kong sabihin itong manakarang araw at napapansin ko, lalo na po yung mga galing pa ng Isla Puting Bato at pati na rin ang Parawala. Naririto po sila, nakikiisa sa ating panalangin. Kahit mahirap, hirap na nga tayong bumangon sa umaga dahil sa malamig, ang panahon at masarap matulog. At lalo na kung ilang araw na tayong puyat, ay talagang mas mahirap kung malayo pa ang panggagalingan mo. Tulad ng mga kapatid nating naririto na galing pa ng Isla Puting Bato at galing pa ng Parola. Maraming salamat sa inyo at pasasalamat din po doon sa, para nung kahapon yata ng umaga, nung isang araw, meron ako nakausap doon sa likod na 94 years old na lola. Ako, hindi lang siya at marami pang iba, 80, 70, sa inyo pong lahat, mga lolo't lola na pumaparito para makiisa sa ating pagdiriwang. Kami po ay nagpapasalamat kay inspirasyon namin na magpatuloy dito sapagkat kung kayo na ganito na ang edad, malambot na ang mga buto, ay nakakayanan nyo pang pumarito, abay isang hamon sa amin yan na pumarito rin at makiisa sa pagdiriwang natin. Ngayon po mga kapatid na linggo ay ang huling linggo ng Adviento. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang dakilang awa. Yan po ang narinig natin sa ating mga pagbasa, mga salita ng Panginoong Diyos. Ang kanyang awa. Dahil sa kanyang awa, siya ay naging matapat sa atin at ang kanyang pangako ay kanyang tinupad. Sa unang pagbasa, narinig ho natin yung pangako ng Diyos. Ano ba ang pangako ng Diyos? Sinabi ho ng Panginoon, maglilihi ang isang dalaga. At yun po ang narinig natin sa Ebanghelyo din. So, yun ang pangako sa Ebanghelyo, tunupad yung pangako. At yung maglilihi na yun ay walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria. At sabi ho dito, Jose, sinabi ni Anghel Gabriel kay Maria, kay Jose, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglilihi o isang dalaga, si Maria. Dahil nung panahon na yun, kasal na ho siya kay Jose. Dahil sa kanila hong kultura, kinakasal muna bago ho ang seremonya. Itong kanilang kasal ay kasal legal, pero hindi katulad ng kasal natin dito na legal na walang religious significance. Sa kanila ho ay pag kinasal na, may kasunduan na sinulat, ay meron na ho silang basbas ng Panginoon. Pero sa unang yugto ho yan ng kanilang pagkakasal. Kaya lang, hindi pa pwede pa sila magsama. Magkakanya-kanya pa sila ng tirahan. Kaya hindi pa sila nagsasama ng mahal na Birhen at si Jose. Kaya
pagkatapos ng isang taon, doon na sila magkakaroon ng seremonyas ng kasal dahil yung isang taon na yung paghahanda, pagkakilala, at bandang huli ay kakasal na sila. At doon, pagkatapos ng ikasal ng seremonya, iuuwi na ng lalaki ang babae sa kanyang tahanan at doon na sila magsasama bilang isang bagong pamilya. Kaya ang sabi dito, sapagkat siya'y naglilihi ang mahal na Birhen Maria. Birhen siya, kaya nga sabi ng mahal na Birhen, paano mangyayari yun? Wala naman ako kinakasamang lalaki. Yung sinasabi mo, ako ay magdadalang tao. No? At sabi pa dito ng anghel sa unang pagbasa, manganganak ng lalaki, no? Maglilihi na at manganganak. At sinabi dito kay San Jose, no, sa Ebanghelyo. So nangako ang Diyos doon sa panahon ni Isaias, tinupad ng Diyos dito sa panahon ni Jesus. Sinabi niya kay Jose, itong anghel, sabi niya, manganganak siya ng isang lalaki. Hindi lang salita ito, tinupad talaga ng Diyos yung sinabi niya nung panahon ni Isaias. At ito pa ho, sabi dito, at ito'y tatawaging Emmanuel, no? Ang sabi naman ng anghel Gabriel, no? Ang sabi ng anghel Gabriel kay Jose, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus. Ang Jesus po ay ibig sabihin tagapagligtas ng Diyos. Ang Diyos nagliligtas. At ang Diyos na yon ay walang iba kundi si Jesus. Kaya mga kapatid, dito makikita natin ang laki ng awa ng Diyos kasi pwede naman niya tayong pabayaan na sa ating ginagawang kasalanan. Pero hindi, sa halip na siya'y madismaya, mawalan ng gana, no, sa pangangaral sa atin, paggagabay at pagtulong, naging lalo pa siyang matapat dahil dala ng kanyang awa. Tinupad niya ang kanyang pangako sa panahon ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo, mga kapatid, naranasan ko din yung awa ng Diyos. At kung makapapakinggan na ho natin sa pangalawang pagbasa, sinabi ni Apostol San Pablo na itong Diyos na itong si Jesucristo ay nagkatawang tao. Pinapahayag na rin si Pablo. Pinahayag niya hindi lang sa mga Hudyo, pinahayag din niya sa mga hindi Hudyo. Kasama ho tayo doon. At pinasabi niya na nagpangako ng Diyos, natupad kay Kristo, at pinapahayag ko ang katuparan ng pangako ng Diyos sa inyong lahat. Kaya yun po, no, kapag tayo ay nakaranas ng tiwala o ng habag sa Diyos, kinakailangan ipahayag ho natin yon. At yun ay naranasan ko kagabi. O ako'y patulog na. No? Sabi ko lang, matulog na. Yung iba napatingin na agad. Tumayo na yung mga leeg. Sabi nung ako'y patulog na. At ako'y napansin ko, nag-iiba yung timpla na akin dyan. Humahapdi, masakit, parang nagliliyab. No? Naalala ko yung sakit ko nung itong Nobyembre. At medyo namimilipit ako sa sakit. At sabi ko, Panginoon, paawa ka naman, tulungan mo ako sa ngalan ng Panginoong Yesus para mamisahan ko mga tao kinabukasan dahil ako ang magmimisa alas 4:30. Kung hindi mo ako kakaawa, natawagin ko kasama ko pare, sila ang magmimisa, kawawa naman. No. Paulit-ulit ako nagmakaawa, Panginoon, kaawa mo naman, maawa ka sa amin. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon maawain. No, kahit hindi tayo humihi ng awa sa Kanya, tutulungan pa rin tayo ng Diyos. Mas lalo niyang tutulungan tayo kung nagmamakaawa. Paulit-ulit kong hinasabi at habang tumatagal, lalong humahapdi ng humahapdi. Hindi ho ako nakatulog na maayos hanggang alas 3 ng umaga. At nung alas 3, humupa. Nakinawaan ako ng Diyos, humupa. At bago magsimula ang misa, nawala. Diyos ko, kaya kailangan ko ipahayag yung sinasabi ng Panginoon sa ating basahin. No, nangangako siya na sino man ang humingi ng tulong o kahit hindi, kaaawaan tayo ng Diyos. Yan ang pangako niya. At tinupad niya yan sa ating Panginoong Jesus. Kaya tinawag ko, Panginoong Jesus, kaawaan mo ako. So, hindi lang dahil sa nais kong gumaling, o hindi dahil kong makapaglingkod sa tao sa araw na itong magpapasko. No, kaya kagabi, pinakinggan ako ng Panginoon at doon pinapahayag ko sa inyo katulad ng ginawa ni San Pablo. Alam niyo mga kapatid, yung awa ng Diyos na nalasap ko, nalasap din ni San Jose. Si Jose ay sa halip na maging matuwid ho siyang tao, makatarungan. Ang ibig sabihin ng makatuwid at makatarungan, ibig sabihin siya ay makatotohanan. No? Pinaiiral niya kung anong kalooban ng Diyos. Susundin niya kung ito ay gusto ng Diyos. Ang anong batas, yun ang kanyang tutuparin. Sapagkat siya ay matuwid. Pero mga kapatid, kinaawaan siya ng Diyos.
Naawa ang Diyos sa kanya dahil siya'y nalilito na kung ano ang kanyang gagawin. At lalo siyang kinaawaan dahil nagpakita siya ng awa kay Maria. Di ba ang desisyon niya? Kasi nung malaman niya nagdadalang tao si Maria, at sa halip na isumbong niya sa kinauukulan ang ginawang pagtataksil ng kanyang asawa, si Maria, ay nagdesisyon siya na ililihim ko na lang. At sabi ho dito, no, inilihim niya sapagkat nahiwalayan si Jesus sapagkat ayaw niyang mapahiya si Maria. Sinaktan na siya, pero ayaw niyang mapahiya si Maria. Naaawa siya kay Maria. Sa halip na magalit, awa ang nangibabaw. At dahil sa kanyang awa, sa halip na ipairalin niya ang kanyang katarungan ng pagiging matuwid, ang pinairal niya ay awa kay Maria. Kaya sabi niya, isesekreto ko na lang ang pakikipag-ibalay sa kanya. Baka sabihin naman ninyo, kung talagang mahal niya si Maria, bakit naman niya ihiwalayan pa? Bakit di na lang niyang patuloy ang pakasalan? Kasi nga, ang iniisip ni Jose, si Maria ay nagdalang tao sa ibang lalaki. Kaya wala naman nagpapaliwanag sa kanya. No, hindi rin siya nakausap ng mahal ng Birhen Maria. Kaya hindi niya alam, naguguluhan siya. Kaya desisyon niya, kung saan siya masaya, hiwalayan ko. Pero tahimik, para nang sa ganon, hindi mapaya si Maria, ang kanyang pamilya, at nang sa ganon din, ay hindi maparusahan si Maria ng kamatayan. Ganon niya kamahal si Maria, na ayaw niyang mamatay ang tao na nakit sa kanya. Yung nagtaksil sa kanya, ay ayaw niyang mapahiya. Nakakatuwa itong si Jose. At dahil doon sa kanyang awa, kinaawaan siya ng Diyos, no? Dahil sa kanyang pagmamahal. At pinakita pa niya na masigit niyang mahal ng Diyos kaysa kay Maria. Dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos na maging makatarungan, may dalang awa. Kaya yun, mga kapatid, dahil sa kanyang awang pinakita, nagpadala ang Diyos, nakakaawa naman ito si Jose, pinadala niya ng Anghel Gabriel. At pinaliwanag sa kanya ng Anghel Gabriel, yung pinaglilihi ng misis mo, si Maria, yan po ay galing sa Espiritu Santo. At yan pa ay naaayon sa dati ng sinabi na pinangako ng Diyos sa panahon ni Isaias. Alam niyo, madodouble check naman po lahat yan ni San Jose. Kaya maring nabasa niya na itong salita o yung libro ni Isaias. At nabasa niya na at alam niya na ng propesiya ang pangako ng Diyos na may isang birhen, may isang dalaga, maglilihi ng isang lalaki at magpapanganak na ang tatawagin sa kanya ay Emmanuel. Na ang ibig sabihin, ang Diyos na magliligtas ay nasa ating piling. Kasama ko natin. Ngayon, mga kapatid, doon sa pinakita ni Jesus na pagmamahal, ito po'y paalala. Paalala sa mga tao, mga may asawa, may pamilya, at sa mga nagpaplano mag-asawa. Sana'y maging tularan natin ang pagiging matapat ni Jose. Hindi man naging sa pananaw ni Jose, hindi naging matapat si Maria na hindi naman niya alam na hindi pala totoo yung kanyang iniisip. Pero siya naging matapat kay Maria. No? Kaya mag-ingat tayo kasi wag nating hayaang masira ang pamilya dahil sa ating iniisip. Kahit na tayo nasasaktan, katulad ni Jose, tinanggap pa rin niya si Maria. Kaya nga sabi dito, pag nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Kahit hindi ko nauunawaan, ako'y nagtitiwala sa Diyos sa kanyang awa. Kahit hindi ko mapatunayan sa DNA, wala naman parang siyensya ng panahon niyo para patunayan yung bata ay galing sa Diyos. Kahit na nasasaktan siya sa nangyari, kahit na wala siyang magiging anak na kanyang sarili, no, pinakasalan niya si Maria. Ganon po niya kamahal si Maria. At ganon din niya kamahal ang ating Panginoong Diyos. Di bali nang siyang masaktan, dahil kung sasaktan niya si Maria at isusumbong niya sa kakukulan, siya rin naman ang malulungkot at siya rin naman ang masasaktan. Kaya napakaganda ng puso ni Jose. Pusong tunay na mapagmahal at maawain. At ito pa, mga kapatid, sa mga mag-asawa na nagsasama o mag-aasawa, tandaan po ninyo na ang pag-aasawa o pagsasama ng mag-asawa ay tumatagal. Tumatagal ho yan, hindi ibig sabihin walang lungkot,
walang away, walang tampuhan, walang sakitan. Katulad ng nangyari kay Jose, nasaktan siya. 1 taon pa lang ng kanilang pagkakasal, nasaktan na agad. No? Ang pag-aasawa ay tumatagal kung ang mag-asawa ay matapat. Matapat na ano? Abay, matapat na nagdarasal sa Diyos, humingi ng tulong. Matapat na ano? Matapat na marunong umunawa. Matapat sa pagiging maawain sa mga taong nakasakit. No? At hindi ibig sabihin walang kapintasan. Kasi lahat naman ho tayo ay may kapintasan. At darating ang panahon, habang kayo tumatanda, mag-asawa, marami pa kayong madidiscovering kapintasan ng inyong asawa. At doon masusubukan kung gaano katindi ang pag-unawa mo sa kanya at suporta at awa. Kaya ka nga nagpakasal, hindi mo naman malalaman lahat hanggang sa pagtanda nyo kung ano magiging ugali nitong sinakasama mo. Kaya ito ay panawagan sa lahat ng mga mag-aasawa na bago kayo mag-asawa, siguraduhin mo muna ninyong kayo ay handa at kilala nyo ang isa't isa at handa kang sumunod sa Panginoong Diyos na maging matapat at maging mawain. Isa pa ho, na magandang ugali nitong si Jose na kinulugdan ng Diyos at kinaawaan ay ang awa, hindi lang ang awa ni Jose kay Maria, kundi ang awa ni Jose sa bata. Naawa siya sa batang isisilang. Kaya nga ililihim niya. Kasi kung isusumbong niya, hindi lang si Maria ang papatayin. Pati yung bata mamamatay sa loob ng tiyan ni Maria. Naawa din siya sa bata. At nung pinakasalan niya si Maria, naawa siya na lalaki kung hindi niya pinakasalan, lalaki ang bata na walang ama. Kaya nung nagdesisyon si Jose, ayon sa sinabi ng anghel at sinigurado siya ng anghel na hindi nagkasala si Maria, ang desisyon niyang pakasalan si Maria, desisyon niyang ampunin si Jesus bilang kanyang sariling anak. Di man niya kadugo, ay aangkinin niyang kanyang anak. Di man niya mapatunayan na hindi yun anak ng pagtataksin, pero kikilalanin niya ang kanyang sariling anak. Napakaganda po ng puso nitong si Jose. Napakamaaway. Kaya huwag niyo pong iisipin, lalo na po yung mga ampon, huwag niyo iisipin, wala akong kwenta, walang nagmamahal sa akin, tinapon lang ako, pinabayaan ako, pinulot lang ako, kulang-kulang ako, kaya ako isang ampon lang. Huwag ka mag-isip ng ganyan mga kapatid. Sapagkat bawat isa sa atin, ampon man o hindi, ay anak ng Diyos. Ikaw mismo ay anak ng Diyos. At huwag nating isipin yung mga hindi inampon na dahil hindi tayo inampon, mas anak tayo ng Diyos. Hindi ho. Lahat ho tayo ampon. Sapagkat hindi naman ho tayo Diyos na kapatid ni Jesus na kapareho niya na parehong Diyos. Tayo ho ay nilalang. Ang laki ho ng agwat natin sa Diyos, si Jesus at sa atin. Tayo ay inampun ng ating Panginoon para nang sa ganon tayo mapabilang sa kanyang mga anak. Kaya hindi natin pwedeng maliitin ang kapwa natin dahil sila'y ampun lamang. At may papel ka, ikaw na ampun, anak ng Diyos, may papel kang gagampanan sa mundong ito. Katulad ng papel na ginampanan ng ating Panginoong Yesus. Kung sino pa'y minamaliit, siya pa pala ang magliligtas at siya pa ang itatangi ng Panginoon. Naalala ko na ang isang bata na kinupkop ng mga madre sapagkat yung ina sa abot ng kanyang makakaya hangga't maaari siya ang magpapakain sa kanyang anak kaya na napakarami at napansin niya hindi niya na kaya pang suportahan ang kanyang anak. Kaya ang ginawa niya, yung isa sa kanyang anak ay pinaampun niya sa mga madre. Nilagaan ng mga madre, tinuruan ng makadiyos na hindi magtampo sa ginawa ng kanyang magulang na isinuko siya sa mga madre. Ano gagawin ng magulang? Kung wala na siya mapakain, hayaan na lang ba niya anak niya, nakasama nga niya pero nagugutom naman. Kasi may mga ganong mga ampon na pag lumaki, hahanapin ng magulang at sisisihin nila magulang, sasabihin nila, kayo, pinabayaan niyo ako, hindi niyo ako mahal. Sana kung talagang mahal niyo ako, kahit naghihirap tayo, hindi niyo ako ibibigay. Naghihirap na hindi mo alam kung paano paghihirap. Paano kung wala na talagang mapakain sa iyo? At wala rin mapakain sa mga kapatid mo? Kaya wag ko tayong magdamdam dahil hindi natin alam ang buong kwento.
Pero alam niyo nangyari dito sa sinasabi ko, kinupkom siya ng mga madre at nakahanap ang mga madre ng mag-asawang walang anak, na naghahanap ng anak. At siya naman naghahanap din ng magulang na kukupkup sa kanya. Kinupkup po siya, dinala sa abroad kasi foreigner po yung kumupkup. At natuwa ang mag-asawa dahil napakabuti ng bata. Sa halip na bitter siya sa kanyang magulang o nagre-rebelde, naging masunurin siya sa kanyang ina-inahan o ama-amahan. At naging umasenso yung bata, nakapagtapos. At bandang huli, umuwi siya, kinuha niya ang kanyang mga kapatid at isa-isa niyang dinala sa ibang bansa. Kasama ng kanyang ina. Kung sino ang ibinigay, kung sino ang minamaliit, siya pa ang magliligtas. Kaya mga kapatid, ikaw man ay sabihin mong ampon, no? Hindi mo kadugo ang umampun sa iyo. Pero tandaan mo na ang umampun sa iyo ay hindi mo man kadugo, ikaw ay nagmula sa kanyang puso. Merong puso na ama ang umampon sa iyo. Puso ng ina nagmamahal sa iyo. Kaya ito'y panawagan sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na naway matuto tayo maging maawain sa isa't isa. At ang taong maawain sa kanyang kapwa ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kaawaan ng Diyos ang mga taong maaway. Kaya mga kapatid, sa araw po na ito, sariwain natin sa ating buhay. Sa anong paraan tayo kinawaan ng Diyos. At sariwain natin sa ating puso ang awa na pinadama ng Diyos para nang sa ganon, maihatid natin ang awa ng Diyos sa iba. Tumayo na tayo mga kapatid at ipagpatuloy natin ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalalapit na ang maluwalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Ama na gawin niyang tayong marapat na tagapagdala ng kanyang salita, ang Emmanuel. Manalangin tayo, O Diyos, halina sa aming piling. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, taglayin nawa namin iyong simbahan, ang kabutihan at katotohanan, habang aming pinatotohanan ang pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, dalhin nawa ng mga nagtatrabaho sa aming pamahalaan si Kristo sa kanilang matapat na paglilingkod at pagpapatupad ng saligang batas. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, isaloob at ibahagi nawa naming mga natitipon ngayon kay Kristo ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, patuloyin mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating mga panalangin.
Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Mapagmahal naming Diyos, tulungan mo po kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel sa aming bawat grasya at bawat pasya at gawa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-ahain ay kalugdan po ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyo pong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon At sumainyo rin. Pakitaas po ninyo ang inyong mga puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Sa pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami po ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa po ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Hosanna sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna sa kaitaasan, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan naman ni Jesus ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin itong misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong nilarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Gusmusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo naming Papa, Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at panginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni Jose na kanyang esposo, na mga apostol ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Nicolas de Tolentino, Santa Monica, Santa Rita, San Padre Pio, San Miguel Arcangel at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan po nitong si Yesu Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At ngayon, samahan natin si Jesus na manalangin sa Ama upang mabigyan tayo ng pusong maawain gamit ng panalangin ng awa na tinuro sa atin ng Panginoon. Sana ka kasala sa
Ipahintulot sa tukso ating kaya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin, Ama, na kami ay i-adjust sa lahat ng masama. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan araw-araw. Pakiligtas mo po kami sa kasalanan at pakilayo kaming lahat sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nitong aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan nitong ating Panginoong Yesus ay lagi pong sumainyo At sumainyo rin. dahil sa awa ng Diyos na ipagkaloob niya sa atin ang kanyang kapayapaan. Ibahagi naman natin ito sa ating kapwa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang dakilang awa ng ating Diyos ay narito sa ating harapan, si Yesu Kristo na ating tagapagligtas. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat, sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang paalala at pasasalamat. Sa ngalan po ng ating mga kaparian at ng ating simbahan, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa mga pamilyang nagsindi ng kandila ng Advento, sina Brother Lino and Sister Mali Nadong and family, Brother Bernie and Sister Alma Abraham and family, Mr. Ronald De Leon and family, Brother Christopher Valenzuela and Sister Nene Valenzuela and family. Maraming salamat po at palapakan po natin sila. Sa ating pong mga schedule, sa darating na bisperas ng Kapaskuhan, December 24, ito po ay araw ng Huwebes. Meron po tayong dalawang misa sa gabi. Ang unang misa ay may dalawang bahagi kung saan tayo po ay haharanahin ng ating mga koro. At ang ikalawang bahagi ay sa 6:30 p.m. Ang panuluyan, tuloy-tuloy na po ito sa ating banal na misa. At susundan pa rin ito ng isa pang banal na misa sa alas 8:30 ng gabi. At sa araw naman mismo ng Kapaskuhan, December 25, araw ng Huwebes, ang misa po natin sa umaga ay alas 8 ng umaga at sa hapon naman ay alas 5 ng hapon at 6:30 ng gabi. At ngayong araw na ito, araw ng linggo, sa ika-4 na linggo ng Adviento, ang susunod po na misa ngayong umaga ay alas 8 na po ng umaga. Sa hapon naman po ay alas 5 ng hapon at ika-7 ng gabi ang anticipated simbang gabi. So wala po tayong 6:30, sa halip ito po ay alas 7 ng gabi. Maraming salamat po. Patuloy pa rin ang panawagan ng ating mga Parish Finance Council na suportahan ng ating Raffle for a Cause ticket. Ilang araw na lamang po at gagawin na po natin ang Grand Raffle Draw kung saan meron pong isang maaaring manalo ng 50,000 pesos at merong isang maaaring manalo ng 20,000 pesos, dalawang maaaring manalo ng 10,000 pesos at dalawang maaaring manalo ng 5,000 pesos. Ang ticket ay nagkakahalaga lamang po ng 20 pesos. Sa mga wala pang ticket, makakabili pa rin po tayo ng ticket sa lamesa sa harapan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. So paalala po muli sa araw ng Pasko, 25, meron po tayong misa sa Isla Puting Bato at sa Parola, kagaya ng dating oras, at dito rin sa ating simbahan. No? Wala na yung alas 6, alas 8 na po. Okay. At bago ko ibigay yung pagbabasbas, pasasalamat muli sa mga nakisama sa ating panalangin ngayon. At umaasa kami na babalik ko kayo bukas, ha? At magsama-sama tayong muli, no? Konting tiis na lang. Pakita natin sa Panginoon na kung siya ay matapat sa atin, nagsusumikap din tayo maging matapat sa ating pangako na sasamahan siya sa ating pagsasamba. Sumayin niyo po ang Panginoon At sumainyo rin. at magsiyuko na po kayo para mahingi natin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo po ang katuparan ng inaasahan ng iyong sambayanan mula sa iyong pagmamahal. Makamtan po nawa na ang iyong katugunan sa iyong ibinunsod na idalangin at tinanggap na sagot mo ay utang na loob nawang tanawin sa pamamagitan po ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa dakilang awa ng ating Panginoon, pinaglingkuran ho tayo at pinagpala ng Diyos sa misang ito. Humayo na po tayo at ipadama natin ang awa ng Diyos sa lahat ng mga naghihirap.
Salamat sa Diyos. Ina, umubusi-busina, ganyan ang anak ng mga pamilya. Kikinda-kinda, kukurap-kurap, di naglalaman ang iyong mga mata. Ina, umubusi-busina, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitigok-tigok, sumisilok-silok, nakakalang bituin. Pag-iba, malangkin, ating isabit sa puno. Lubusan ang mga mulay ng mga regalas. Tumitibok-tibok, sumisilok-silok, hanggang mundo sasabihin. Pupulong-ot-ot, tuwing ng palibot, ang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ibones ko sa tulitan, habang lalong lumalapit, regalo mo'y nagkakaroon. Tumitibok-tibok, sumisilok-silok, biglang mundo sasabihin.